Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome po muli. At ngayong pong araw ay may sasagutin tayong dalawang questions na galing sa aking YouTube channel. So para hindi na magtagal ay ito yung tanong ni user, yung ET3V yung dulo. Ang sagot niya is, boss, tanong ko po, paano ko po makuha yung pera sa Tala wallet kung bigla na lang na-block ang register number ko sa Tala? Di na ako maka-receive ng OTP. So, nag-comment siya dun sa video ko na paano mag-claim or cash out ng Tala loan direkta sa bank account. Ang sagot dyan lagi, kahit noon ko pa sinasabi, is laging kontakin yung Tala PH. So, ito meron same na questions na direktang sinasagot yung question ng ating commenter. Sabi niya, my account has been blocked. What do I do? For further assistance, you may click the submit request button below or contact us support team throughout our authorized channel. So, lagi ko naman to sinasabi na pag mag-ano kayo sa email, yung support at tala.ph. So, ilalagay ko to information na to dito sa aking description. So, pwede ring, yung Tala in-app support, hindi pwedeng magamit yan kasi hindi ka nga makakalagin. So, or in case makalagin ka naman, meron doon yung support, tas doon mo lang kontakin, sabihin mo na hindi ka nakaka-login or hindi ka nakaka-receive ng OTP. So, doon sa Tala Health Center, so, send ko na lang sa'yo yung link na yan, pati yung Zendesk. So, wala pong Facebook Messenger na mag-ano sila doon. Yung, mayroon kayo nakita na Tala. Tapos, uy, ito yata yung Tala FB page. No, hindi sila sumasagot doon. So, lahat ng kanilang mga pagsagot ay bayad doon sa official Tala email, health center, at pati yung Zendesk. So, doon lang, isasabit mo lang naman doon kung ikwento mo kung ano yung naging problema. Kaya nga sabi mo, hindi na-block sa'yo, tapos hindi ka nakaka-receive ng OTP. So, there must be a reason bakit siguro na-block, maaring glitch lang, or baka mayroon talagang reason bakit ka block. So, at least para alam mo, diba, at makuha mo yung Tala loan mo. Another question is from kay Eunice Reyes. Ito naman ay, ask ko lang po sir, hindi ko kasi nagamit yung 2K loan kasi as a first timer dito ko, di ko sadya na naibalik sa kanila ang 2K, tas ngayon po sinisingin nila ako sa service fee nila na 570 pesos. Paano po ba to? Tawag sila ng tawag. Ako, Miss Eunice Reyes, ako, para sa akin, maigibayaran mo na lang yung utang mo na service fee kasi considered as a valid transaction naman yung nangyari na na-send sa'yo yung pera, tapos binalik mo. So, on top of that, yung utang mo, meron ka talagang service fee, one-time processing fee na kinukuha doon sa Medyo nakita ko lang bakit kasi medyo malaki. I think dahil nagkapatong-patong na yung tinubuan na nila yung service fee at yung daily service fee tsaka one-time processing fee. So, kaya siguro umabot ng halos kasi lagpas 1/4 na yung pinababayad sa kanya, di ba? So, tas binawasan pa yung 2K, di ba? So, makikita nyo dito sa screenshot na to na same na ang one-time processing fee is 3.99%. So, kukuhain dun sa 2,000 yun, tapos yung daily service fee na 0.43 to 0.5%. So, yan, siguro ganun dyan nila kinuha yung yung kanilang service fee, tapos tumubo. Kaya kailangan mong bayaran. Para sa akin, maigi bayaran mo na lang para at least wala naman tayong bad record. Kasi yung Tala na yan, nagsasubmit yan sa sa CIC, di ba? So, para at least kung may future ka na kuutang, wala kang bad record na may kita. So, yun yung aking sagot doon sa iyong problema. So, sa mga bagong visitors po, sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ganon din naman po yung mga may mga tanong tungkol dyan sa Tala, sa home credit, sa mga online lending app nyo, ay mag-comment lang kayo sa video nito. Ngayon, kung wala namang question, mag-comment lang kayo kung taga saan kayo para at least alam ko kung saan yung mga viewers ko
na nanonood ng aking sa aking channel. So I hope nga pala ito rin, isa rin update ko is itong aking pag-upload ng YouTube channel ay tuwing Wednesday and Saturday. So kung may mga question kayo na gusto niyo ma-feature natin, possible na ma-feature sa next video ko, ay i-comment nyo lang po sa video na ito. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.